Gagawa tayo ng thick hot chocolate na inspired sa Mary Grace. And yes, gagawa rin tayo ng tinapay na cheese roll kapares ng ating hot chocolate. Ito din ay inspired na cheese roll bread ng Mary Grace. And syempre, ito ay ibibake natin sa improvised oven natin or sa ating kaldero. So, i-dip natin siya. Okay. Ooh. Ayan, eto ang ating mga sangkap. So, ang mga sangkap or mga ingredients na gagamitin ko para sa ating bread dough ay yung basic or yung lagi kong ginagamit kapag gumagawa tayo ng tinapay. Well, hindi ko alam kung ano yung ginagamit nila dun sa kanilang tinapay or sa kanilang cheese roll, pero yung gagamitin natin, usual na ginagamit ko sa ating tinapay. So, inspired lang talaga yung idea, yung look, inspired doon sa Mary Grace. And same doon naman din sa kanilang thick na hot choco ay, ang gagamitin natin ay tablea. Usually, ang ginagamit talaga, kung makikita mo yung mga Italian or French, ang ginagamit nila ay dark chocolate. So, pwede kayong gumamit noon, mag-research kayo kung gusto nyo yun na sangkap ang gamitin, yung mga dark chocolate, or pwede din na gamitin natin yung lokal or makikita lang dito sa Pinas ng mga dark chocolate. Pero ako, ang gagamitin ko ay tablea. And, dahil wala tayong oven, gagamit tayo ng kaldero. Ito ay malaking kaldero dahil ito ay bottom ng steamer. So, etong bottom lang yung pinaglalagay ng water. Pero, hindi tayo maglalagay ng water. Ang gagawin natin, improvised oven siya. So, talagang eto lang siya. Pwede naman din na ganito lang kalaki yung gamitin mong kaldero. So, eto din gagamitin ko para mas marami yung mailagay. Pero, kapag ganito yung gagamitin mo, yung heat mo dito ay low heat. Low heat lang. Pag ganito naman kalaki, medium heat. So, dapat medium heat yung gagamitin mo. Kasi malaki, so, syempre yung init niya, mas kakalat. And again, yung recipe natin ay pwede talagang i-bake sa oven talaga. So, ayan, simulan na natin. Meron tayong all-purpose flour, lagyan natin ng asin, instant dry yeast, at white sugar. Tapos ay i-mix na muna natin ito. Next naman ay maglagay tayo ng evaporated milk, itlog, at melted na margarine. And yes, pwedeng gumamit ng butter. And then, i-mix natin ng mabuti. So, pwede na natin itong i-knead or masahin by hand. Pero syempre, kung may mixer kayo, ay i-mixer nyo na yan. So, i-mix lang natin ito until maging smooth at elastic ang ating dough mga 10 to 15 minutes. And ayan, eto na siya. So, ayusin lang natin. Tapos ay ibalik natin sa ating bowl at dapat lightly grease yung bowl at mag-lightly grease ka din ng ating dough. Takpan natin ito at i-rest for 30 to 45 minutes. After natin i-rest ay i-deflate natin ang dough. So, i-punch down lang natin yan. And ayan, eto na. So, next na gagawin natin ay i-divide natin ang ating dough into 16 equal parts. Pagka-divide natin ay bilugin natin ito or pwede din na i-flatten mo na siya agad. Pero ako, inaayos ko na muna. Talagang binibilog ko na muna siya. Tapos ay i-flatten natin siya ng pahaba. Next ay maglagay tayo ng stick ng keso. And then, i-wrap natin ito ng dough. And yes po, pwedeng ibang paraan yung pag-wrap or pag-roll natin ng ating dough. Tapos ay i-pinch natin para ma-seal ang ating dough. Ayan. And then, ilagay natin sa tray na lightly grease.
Kapag na-roll na lahat, takpan ito at mag-proof tayo or mag-final rise tayo for 30 to 45 minutes. And ayan, eto na sila. So next ay mag-egg wash tayo. So eto ay combination lang ng gatas at itlog. And then, ilagay na natin sa ating kaldero. And dapat may metal ka na mapapatungan sa loob. Takpan at lutuin natin ito for 25 minutes over medium heat. Kung maliit ang kaldero, low heat lang. And ayan na po sila. Kung sa inyo ay hindi pa ganito ang kulay ng tinapay ninyo, extend nyo lang ang cooking time. And ayan, eto na yung ating tinapay. So, pwede natin siyang paghiwa-hiwalayin. Okay. Dahan-dahan lang para hindi mapunit. Yan. And ito yung bottom niya. Oh. Diba? Kung gusto mo na mas brown, pwede pang mag-add ka ng oras para maging brown talaga yung kulay niya. Pero sa akin, okay na siya. Yung bottom niya. And ngayon naman ay magpahid tayo ng margarine or margarine. Ayan. So, in yes, pwede gumamit ng butter. Okay. Pahid natin yan. Tapos ay i-dredge natin ito sa white sugar. Ayan. So, lightly coat lang yan ng asukal. And, ayan siya. Okay. Next naman ay mag-chop tayo ng ating tableya. Again, pwedeng gumamit ng dark chocolate. Ayan, so i-chop na natin ito at mas maganda kung mas pino para mas madali siyang matunaw. So, sa ating maliit na pot ay maglagay tayo ng evaporated milk. Yes, pwedeng gumamit ng fresh milk or full cream milk. Next ay maglagay tayo ng cocoa powder. Ito ay unsweetened. Tapos ay maglagay tayo ng brown sugar. And maglagay tayo ng cornstarch. Yes po, ito ang magpapalapot ng ating tsokolate. Tapos ay haluin na muna natin ito until matunaw ang ating cornstarch. And then, ilagay na natin ang ating chinop na tableya. At lutuin natin ito until maging thick ang kanyang texture. And dapat continuous lang ang ating paghahalo. And eto na po siya, ang ganda ng kulay at texture niya. So, tinikman ko to and feel ko na maglagay ng additional na dark sweet chocolate. Ito po ay optional pero mas masarap para sa akin na meron. At nagdagdag pa ako ng gatas at brown sugar. Tapos ay i-mix lang natin yan ng mabuti. At eto na nga ang ating rich, thick na hot chocolate drink. At ang ating tinapay na cheese roll. Ayan, so tikman natin. So unahin na muna natin tikman yung ating cheese roll na walang chocolate natin. So, ayan. Kuha tayo. Okay. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Okay. Tikman na natin. Ang lambot ng tinapay natin. Ito yung gusto ko sa tinapay natin talaga, malambot at malinamnam. Mas naging malinamnam siya dahil naglagay pa tayo ng ating margarine, tapos yung ating asukal, and then balansing-balansa dahil may keso. Sa size ng tinapay natin ay tama lang yung keso na inilagay natin. Kung gusto nyo na mas malaki yung keso, pwede naman. Pero for me, tama na talaga siya. Okay, next ay tikman naman natin siya ng may tsokolate. So, i-dip natin siya. Okay. Ooh. So, tikman natin siya.
Okay. Okay, yung tsokolate natin, may distinctive taste talaga siya dahil dun sa tableya. Yung combination ng ating bread at ng ating tsokolate, parang hindi siya bago sa akin. Pero yung texture, oo, dahil napaka-thick nung ating tsokolate. And very rich. Very rich talaga yung tsokolate natin. Dahil alam niyo naman, yung ratio na ginamit natin ay talagang marami yung tsokolate. Okay. For me, yung nagdagdag ako ng dark sweet chocolate, yung tsokolate yung hinuli nating inilagay, maganda na idea yon dahil yung tableya talaga, di ba matapang yon and dark. As in, mapait yung tableya. So, pero kung kayo, sanay kayo sa tableya, okay lang sa inyo yung lasa, kasi gusto niyo yung parang lokal yung dating, yung ganon, okay lang. Para kasi sa akin, hindi ako mahilig sa mapait. So, parang gusto ko siya na may halo talaga. So, pwede yung sundan yung ginawa ko sa pagluto natin ng ating tsokolate, tapos tikman nyo. And then, mag-menos kayo or mag-add kayo kung ano yung mga gusto nyo pang gawin sa ating tsokolate. Dahil pwede ka talagang mag-adjust. So, ako, yung ginawa ko, okay talaga. Nagdagdag pa nga ako ng ng gatas. So, better na ganun, tikman nyo, tapos adjust kayo kung ano yung gusto nyong idagdag or ibawas sa ating ingredients. And, again, pwede hindi gumamit ng tableya talaga. Dahil sa original na ginagamit ng Pranses or sa Italy, ang gamit nila ay dark chocolate na syempre yung mga maganda ang kalidad ng mga dark chocolate. Or pwede kayong mag-experiment. Pwedeng gumamit ng mga lokal natin dito ng mga dark chocolate or yung mga mura na mga dark chocolate pero maganda or masarap naman yung lasa. Marami naman yun dito sa marami yun dito sa online or sa baking shop. And sa tamis, pwede kayo magdagdag ng asukal pa or kung gusto nyo condensed milk. Tapos sa gatas, evap lang yung gamit ko. Okay naman sa akin. Pero kung gusto nyo fresh milk or whole milk or full cream milk, pwede. And sa tinapay naman natin, ang texture, ang lasa, okay sa akin. Pero kung gusto nyo na iba yung palaman, kasi yung iba gumagawa sila ng combination of cream cheese and anong cheese pa yun? Eden. Tapos, parang tinutunaw, parang niluluto nila with milk. Tapos, yun yung ginagawa nilang palaman. So, pwedeng ganon. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!